Pogo raid sa Pampanga at tax evasion case laban kay Mayor Alice Guo, ating alamin kasama si Dr. Winston John Casio, ang tagapagsalita ng Presidential Anti-Organized Crime Commission. Dr. Casio, magandang tanghali po. Magandang tanghali po at nice to be on board. Sir, dito po sa pinakahuling Pogo raid ninyo sa Pampanga, ilan po yung mga nahuli ninyong individual at ano-ano po yung mga reklamong inyong natanggap laban dito sa Pogo Hub na ito dahilan upang isagawa ang raid? Okay. Doon sa pangalawang tanong po, ang dahilan po kaya kami nagsagawa nito pong rescue operation sapagkat mga 5 linggo ang nakakaraan, may mga na-receive po kami mga videos na di umano may mga torture victims ng mga kalalakihan at kababaihan dyan po sa Lucky South 99, dyan sa may Grand Palazzo Royal, dyan nga po sa Porac, Pampanga. Meron din pong video ng isang babae na di umano'y, siya yung butubad doon sa video, na di umano'y siya pinasasayaw para ibenta online. At lahat daw po ito ay nangyayari dyan sa Lucky South 99. Dahil po doon kami nagkasa ng ilang mga sinatawag natin mga surveillance at na-confirm nga po namin na validate na may ganoon nga po mga pangyayari. Nag-apply kami ng warrant, nabigyan kami ng warrant. Unfortunately, yung same warrant na ibinigay sa amin ay ni-reverse din ng judge na nagbigay sa amin ng warrant na iyon. Ngayon, ilan po bang mga dayuhan na nakita namin doon? 158 na po as of ngayon. Nung initial po ay 157 foreign nationals po yan at saka 29 na Filipinos. Pero kahapon may nadagdag na 7 mga Filipino na nakatakas doon sa compound at kaninang madaling araw may nadagdag na isa na namang Chinese national na bugbog sarado. Nakatakas kanina madaling araw dyan sa compound na yan. In fact, hindi lamang siya bugbog sarado. Nakaposas po siya at kanyang sinira yung kama kung saan siya nakaposas, kaya siya nakatakas kanina alas 12:30 na madaling araw. So sir, sabi niyo po may mga dayuhan tsaka may mga Pilipino. Ilan po yung Pilipino at tsaka itong mga dayuhan na ito, ano po yung kanilang mga nationality? As of kahapon, 36 na po yung mga Pilipinos. Yung unang 29 po ay atin pong pinauwi na po pagkatapos silang ma-welfare check ng DSWD at yung 7 naman na rescue kahapon, dinala po ng CID at in-interview po sila at kinausap, kinuna ng mga statements. At as of kanina, 158 na po na mga foreign nationals ang ating na-rescue doon at sigurado po tayo na mayroong 3 doon na kidnap victims. Nagpakilala po silang 3 na kidnap victim. In fact, yung kanina yung pinakahuli, bugbog sarado, na pa-medical na rin po natin. Sa tanong po ninyo kung anong mga nationalities po nila, halo-halo. Meron po tayo nakitang mga pinakamarami po. Siyempre, galing mainland China, sumunod po yung mga galing Vietnam, sumunod po yung mga galing Malaysia, at siyempre meron din pong, I think, isa na galing sa Myanmar. Initially po, meron kaming na salubong na isang Koreano. Pero upon validation, yung Koreano pala ay may-ari ng eskwelahan na katabi doon ng Pogo. Kaya siya po ay agad namin pinakawalan at hindi naman po siya biktima. Sir, pakilarawan po sa amin kung ano-ano po yung mga pasilidad na tumambad sa inyo dito sa raid sa Pampanga. Kasi nakita ko po yung mga pictures, parang may mga villa pa, ang laki-laki po nung compound. At kailan po naitayo yung compound na yan at nandyan lang all this time? Yes ma'am, medyo malaki po yung compound. Nakita naman po naman ninyo yung expanse neto on the basis of the drone shots siguro na nakikita natin ngayon sa social media at maging sa traditional media. Pero po, nais lang po namin ipaalam sa publiko na ang inyong iba't ibang mga ahensya ay hindi po nakapasok dyan sa compound na yan. Bakit po? June 4 po kami nag-apply ng search warrant, na-release din po yung warrant na yon mga 5:30 yata or 6 p.m. na po nung June 4. Ngayon, nakatangkap kami ng mga balita as early as 10:30 of June 4 na nag-leak na po yung aming gagawing raid at saka rescue operation. Kaya pagdating po namin doon sa Porac, ako po personally nakarating ako sa Porac mga alas 8 na, yung iba nakarating mga alas 7 na mas maaga.
Pagdating po namin doon sa lugar ng Lucky South 99 sa Grand Plaza Royal, nakalak na po lahat at patay na po lahat ang mga ilaw. Wala na po kaming makitang tao kung saan pwede namin ipa-implement, ipa-receive yung warrant to, yung search warrant para maipa-implement. So hinold po namin sa yung we canceled the implementation of the warrant, hoping to be able to apply it, to implement it the following day, June 5 sana ng umaga. Pero habang nandun kami sa lugar, marami kaming nakita mga foreigners, winelfare check na rin po namin at na-rescue namin. Kaya umabot po tayo ng 157 initially na mga foreign nationals po doon. Sa kasamaang palad po, meron po kasing pagkukulang doon sa original na warrant na i-grant sa amin ng korte. Doon po kasi sa original na warrant, hindi naka-indicate doon yung mga items to be seized. Kung kaya, kinansela po yun ng judge. Sabi ni judge, dahil nga may kulang doon sa warrant, i-cancel down niya muna. So, kinancel niya. And then, nagkandak ulit si judge ng panibagong hearing. Pinatawag niya ulit yung mga witnesses natin. At, unfortunately, yung hapon ng June 5, yung the same honorable judge na nag-grant po sa atin ng unang search warrant, kanya na pong kinansela at dininay na po niya yung application namin for search warrant. Sa kadahilan ng hindi ko lang maalala offhand kung ano yung rason na ginamit niya, pero then again, kinansela na po niya, dininay na niya yung search warrant noong June 5. So, hindi na po kami pumasok. Kami po ay nagsisecure na lamang ng perimeter at kami nag-a-apply ng panibagong search warrant ngayon. Okay. So sir, ito may tanong naman po ang ating kasamahan mula sa media na si Patrick De Jesus ng PTV. Ito daw po bang SIM Pogo Hub na ipinasara noong September 2022? Yan din po ba yun? At kung ito, paano daw po ito nakapag-operate uli? Kung hindi ako nagkakamali, ang ipinasara na facility nila ng Lucky South 99 outsourcing ay doon po yun sa Clark. Kung hindi ako rin nagkakamali, I hope I am not mistaken, na the same company operated, pero yung unang nasarak na sa Clark, ngayon na po yung atin naman pong binabantayan at sana'y tuluyan ng may pasara ay itong sa Porac, Pampanga. Ang tanong po ng ating kasamang si Patrick ay kung paano po ito nakapag-operate ulit. Kung hindi ho ako nagkakamali, ang Lucky South 99 ay nagkaroon ho ulit ng lisensya. Nagrantan po ito ng lisensya noong nakaraang taon. Hindi ako sure kung September o August 2023 po ito. Pero noong May 22, nitong 2024, tuluyan na pong kinansela ni PAGCOR ang lahat ng mga permits in relation to Lucky South. Ang kadahilanan ay maraming natatanggap na mga adverse reports ang PAGCOR tungkol po dito sa Lucky South 99 na ito. Dahil kung tutuusin po, allegedly ayon sa mga Chinese nationals dito sa buong Pilipinas na nagtatrabaho sa iba't ibang mga gaming industries, ito daw pong Lucky South 99 na kung tinatawag nila sa kanilang parlance na Park 3, Park 3, ito daw po ang pinakatalamak, pinaka-prolific, pinakamasamang pinakamasamang illegal na pogo at scam farm pagdating sa kidnapan at patayan. Sunod po na tanong ni Patrick De Jesus, yung biktima po ba na nasa video na tino-torture, kasama daw po ba sa mga nasagip? Sa kasamaang palad, kami po ay nakatanggap ng mga reports na yung lalaki na pinagbububugbog doon sa videos na naging basis din po ng aming pagsagawa ng operasyon na ito ay namatay na po. So amin pong hinahanap ang kanyang katawan, pero kami rin po ay nakatanggap ng report sa kasamaang palad ang kanyang katawan po ay cremate. So medyo mahirapan siguro tayo makahanap ng ebidensya kung pagdating doon sa pagkapatay sa kanya. Maliban na lamang kung ating mahuhuli at may makakapagturo kung sinong pumatay sa kanya at kung sila ay aamin. Tanong pa rin po ni Patrick De Jesus, moving forward, ilan pa ang illegal pogo or may similar illegal activities ang target ipasara ng PAOK at paano masisigurong hindi na ito makakapag-operate ulit? To be honest with you, ma'am, hindi namin alam kung hanggang kailan pa ito kayang i-sustain kung PAOK lamang ang magsasagawa nito. Kaya nga kami ay laging humihiling ng tulong. Katuwang namin lagi dito ang PNP, NBI, Department of Justice,
Bureau of Immigration, AMLAC, at maging ang PAGCOR. Kasi sa listahang ibinigay ni PAGCOR noong nakaraang taon, meron silang 402 na di umano'y mga kanseladong mga pogos. Sa aming pagmamanman doon sa 402 na yon, marami pa ho, halos 100 pa rin ho ang mga operational sa mga iyon. Kung matatandaan ninyo po, ang na-operate at naipasara pa lamang ng PAOK sa kanyang direktang partisipasyon sa pagtulungan sa PNP at NBI ay 4 pa lamang po doon sa 402. Yung una ay yung SKK Rivendell sa May Pasay, pangalawa ay sa Pasay ulit, yung Smart Web Nasdaq, pangatlo yung Bamban, Sunyuan sa Bamban, ngayon pang-4 ito po sa Porac. So, at bawat isa po, inaabot tayo ng limang linggo sa case build-up hanggang matapos ang operation, inaabot ng 2 months. To be honest, at the rate we are going, hindi ho yata natin kayang tapusin ang problemang ito. Hanggat hindi magkakaroon ng pulisiya na magkaroon ng mas malalim at mas malakas na pulisiya laban po dito sa mga scam farms sa mga ito. So sir, huling tanong na lang po ito mula kay Jean Mangalus ng Inquirer. Given the string of illegal activities, would the PAOK recommend to the President the total ban of POGOs? That is a question that is best left to the chairman of the commission. The chairman of the commission is Executive Secretary Lucas P. Bersamin. Our chairman is always in consultation with other cabinet secretaries and other law enforcement agencies. We in the Secretariat, we are not privy to the recommendations that will be made by our chairman. But I am certain, we are certain, because he has told this several times already to us, we in the Secretariat, na lubang nakakabahala at dapat ituloy namin yung aming malawakang operasyon laban sa mga scam farms na mga ito. At huwag kaming panghinaan ng loob sapagkat lagi po siyang nasa likod namin bilang aming chairman at tutulungan niya kami lagi para tuluyang maipasara at matigil ang problemang ito. Okay, sir, maraming salamat po sa inyong oras. Dr. Winston John Casio, ang tagapagsalita ng Presidential Anti-Organized Crime Commission.